Unang salok na tayo. Ayan. Laki-laki ng salok natin guys. Yan, nung lumalaman yan ng 3 hanggang 5 tonelada kada salok kapag punong-puno guys ha. At saka ang size ng isda ganyang kalalaki. Pero pagka mga tuna nababawasan guys ang capacity ng ganyan dahil hindi siya masiksik. Dahil yan, maganda mga salok natin guys, kaya medyo puno-puno ng halos puno-puno siya. Ito siguro mga 4 na tonelada, 3 hanggang 4. Kinukuhanan pa rin ng samples yan guys, taking samples para masukat ang isda na nasa standard size at hindi natin nahuhuli yung maliliit. Ayan, nandiyan natin yung fisheries observer na nakakulay blue. Habang po nagsasalo kami ng aming nahuling isda, ngayon ang ating chipmate at saka ang kusinero ay nagkukulis ng isda dito. Parang dadaingin yata itong rumpi or barakuda. Yan guys. Ano nga ba yung restricted area guys? Ang restricted area dapat aarya ka doon sa 12 nautical miles labas ng isla or bahura or reef. Kailangan may sukat. May radar naman tayo, may GPS tayong ginagamit. So nasusukat yung lugar kung saan authorized ka lamang. Malalaman yung distansya mo na hindi ka pasok doon sa 12 nautical miles. Kailangan labas ka doon. Ayan guys, naka 30 toneladas na kami kanina. Tuloy-tuloy pa rin salok. Yan guys, mula dyan sa butas na yan, dito yan sa ating paanan lahat makikita natin. Makikita ko sa kanyo ang bodega mismo kung saan inilalagay. Hindi ako nakakapag-video dun sa mga alulod eh. Marami pa rin, halos ganun pa rin ang itsura ng salok. Ang dami ng laman ng salok. Pwesto na kami guys, area kami ng silong. Medyo maliwanag na. Medyo magaga na tumapat yung isda sa tapat ng lightboard guys. Kaya ngayon mag 5:15 na ng umaga. Area kami ng silong dito. Yan ang kapaligiran ngayon, medyo madilim-dilim pa ng konti. Yan yung ating lightboard, diilawan yan. Yan, yung areahan yan, nasa tapat yan yung silong guys. Lightboat yan guys. Dapo pa Batbara 75. Ikaw ka na. Pero kita dyan ano? Ako pansin. Okay guys. Dito. Ito, siyempre yung lightboat, dalawa na. Ito. Ayun, ito. Pwesto. Area na guys. Diretso lang. Maliwanag yun talaga. Sana makakuha pa kasi pag lumiliwanag, kumakalat ang isda. Sa ganitong pagkakataon guys, lagi nyo marinig lang dito ay yung boses ng ating fishing master at ito ay nire-repeat or inuulit ng ating chipmate na sumasagot na siya may hawak ng control dun sa baba. So habang umiikot yan, nagbibigay ng instruction yung ating fishing master kung anong degrees or ganong kalaki ang degrees na liko sa kaliwa na habang tayo ay umiikot guys. So yan, since wala tayong sonar guys, at sira ang ating sonar, ay ang nagsosonar dyan ngayon ay yung ating light boat na yan, nakakulay green na ilaw na yan, at siya nagbibigay sa ating fishing master kung anong distansya ng isda mula sa aming barko at ano ang lalim nito
at kung ganong karami yung isda. So, unlike before guys, nung okay pa yung ating sonar, na ipapakita ko sa inyo yung size ng isda, yung indication guys, tsaka yung distansya niya at yung volume guys, habang iniikutan yan, kung nakukulong ba. So sa ngayon, sa pagkakataong ito, si Sira nga yung ating lightbot ang nag-a-assist sa atin ngayon na magbigay ng informasyon habang umaarya ay ang kapitan doon sa lightbot na yun guys. Kaya tumatawag sa True Radio and then doon sila nagko-communicate kung naririnig nyo dyan sa ating sa pagsisimula ng ating video na yan bago umarya. So sa talagang oras ng pag-arya, kailangang madilim at hindi ganitong kaliwanag. So nangyayari ang ganitong pagkakataon guys kapag ang isda ay hindi talaga tumapat doon sa ilaw ng light boat. Kasi dumidistansya yan. Lumalapit sila pero hindi directly sa ilalim ng light boat guys. So yun ang nagiging problema lalo na kung wala kang sonar. Pag wala kang sonar at wala kang light boat na ganyan, tanging ilaw lamang ng isang ng ating skip lawagan ang ginagamit, which is minsan dalawang floodlight lang or 4 na floodlight ang ginagamit. So kokonti yung liwanag na pwedeng makita ng isda at hindi lahat talaga makakalapit sa kanya ang isda at hindi talaga sisilong ng maganda. Maaring kalat-kalat at nasa distansya sa kanya, since wala nga tayong sonar, hindi mahahagip or hindi mahuhuli yung isda na nasa kapalibot lang doon sa skip lawagan. Unlike kung dyan sa light boat natin, sila ay may fish finder, may sonar, at nung isda, ang kanilang ilaw ay malawak ang sakop. Kung sa kwan, nakikita ng isda yung na-attract ang isda dyan sa ilaw na ginagamit ng light boat na yan para sila ay lumapit dyan or totally pumunta sa ilalim ng light boat guys. So sa pagkakataong ito, since maliwanag na, kumakalat na yung isda, hindi talaga compact or hindi talaga lahat makukuha yung isda. Dahil sa estimate talaga dyan, sa nakikita ng sonar dyan, nung ating light boat, malaking grupo ito na sumilong sa kanila. Kaso nga lang, dahil lumiwanag na, dumistansya yung ibang grupo. Pero thankful pa rin tayo dahil tayo ay may mahuhuli dyan. Magandang klase at marami pa rin guys ang ating mahuli. Kaya panoorin nyo hanggang dulo dahil talaga namang na-bless tayo dyan. Kahit na maliwanag na, ay may nahuli pa rin tayo. So, yan nga po, umiikot tayo ng 8 to 10 minutes bago totally mailaglad ang ating lambat. At bago magpalagpo, doon sa main skip na ginagamit natin na siyang humihila ng lambat. So, ganun guys ang proseso. Kung nakikita nyo doon sa ating mga aryahan during daytime o talagang maliwanag, kumakawan at pumuputi, bumubula-bula, nagpo-foamer yung isda natin na inaaryahan. Dito naman ay talagang target lang ang ginagamit. Sabi ko nga, napakalaking tulong ng sonar natin guys dahil siya ang nagde-detect kung anong distansya ng isda, kung gano ang lalim, kung gano ang speed, kung gano ang direksyon, at kung gano karami yung isda. So yun ang naibibigay ng sonar sa amin. Napaka-high-tech po talaga ng pangingisda dito sa international commercial fishing dahil talagang well-equipped yung mga barko ng mga ganyang mga aparatos. So ngayon nga, dahil nga sa nasira itong ating sonar, very helpless kami sa mga ganito at talagang nakapanghinayang dahil hindi mo mahagip lahat yung tinatarget mong isda kung wala kang sonar. So, kaya ngayon, itong light boat natin ang isang malaking tulong sa atin para tayo makahuli ng maganda. Although, paumaga na nga yan, paliwanag na, hindi lahat nasakop. Pero ang kagandahan nito, na-bless tayo at meron tayong nahuli dito. Kaya panoorin hanggang dulo mga kasimang isda habang tayo ay patungo sa ating main skip. Ayan guys, palapit na. Kung nakikita nyo yung nasa medyo kaliwa na yan, ay nandyan yung ating main skip na siya naglaladlad ng ating lambat. Siyang humihila. So malapit na yan guys. At ilang metro na lang yan dyan.
dyan. At ang ating lambat nga, sinasabi ko ulit, inuulit ko sa mga kasimangisda natin, lalong-lalo na sa mga bago lang sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, ito ay humigit kumulang 1 kilometro ang haba. At may lalim na 200 fathoms doon sa pinakamalalim na portion. Hindi lahat ay 200 fathoms ang all throughout na circumference ng ating lambat, guys. May portion talaga na may pinakamalalim dyan na umaabot sa 200 fathoms or more or less 300 meters ang lalim, guys. Yun po ay mga laging katanungan sa atin ng ating mga followers at subscribers. Kaya reiteration lang, guys, sa mga bago lamang po natin na subscribers sa ating YouTube ay inuulit ko palagi. Kaya pasensya na po doon sa ating mga dating subscriber na lagi nung narinig sa akin yan. Yan naman po ay para sa ating mga baguhan lamang na talaga namang sumusupport sa atin, nagko-comment, nag-share, nagla-like po sa ating mga content, guys. So, ito pa rin po ang inyong kasimahang isda, Cap Nilo po, at ako po ay yung helicopter pilot na naghahanap ng isda sa Pacific Ocean. Gumagamit po ako ng helicopter para maghanap at nang sa ganon ay makatulong tayo, guys. Inaabot kami ng 60 to 70 nautical miles na distansya mula sa ating mother boat para maghanap ng isda. Parang from Manila to Cabanatuan or Nueva Ecija or from Manila to Mindoro, guys. Ganon distansya namin, guys, sa paghahanap dahil napakalawak po ng karagatan. Sabi nga natin, 1/4 of the earth is land lang, and 3/4 ay puro tubig na. So pinakamalaki pong ocean ang Pacific Ocean. So dito po at pinanguhuli natin yung mga nilalatang tuna. Another reiteration po sa mga bago lamang po. Kung kayo po ay mahilig sa mga dilatang tuna, maaaring kami po ang nakahuli niyan. Yan nga po, hinihila na yan dahil yan po ang magko-connect sa ating main winch na yan dyan sa kaliwang yan. Siya yung magpapalalim ng ating lambat para masakop or makayod yung lambat sa ilalim ng dagat. So kung papaano, ayan po, bibirahin po yan, aandar yan, at irorolyo yung mga kabling iniladlad. Ang ating pong lambat ay nakakonect sa kadena. Ang ating kadena nakakonect sa, ang ating lambat nakakonect sa kadena. Ang kadena nakakonect sa snap ring. At ang ating snap ring naman po, yun po ang magpapalalim, yun ang pabigat ng ating lambat para ito ay lumalim. Pero siyempre hindi po yan talaga kayang ipalubugin lang ng ating snap ring. Kailangan po yan ay birahin ng ating main winch nang ito ay lumalim, guys. So sa bago lamang po, yan po ang paliwanag kung bakit nakukulong or bakit nakakayod yung malalalim na isda. Inuulit ko po, tayo po ay deep sea fishing. Hindi po tayo pwede sa mabababaw na lugar. Senior dive, guys, yan senior dive pang takot sa isda yan para hindi lumapit dito sa amin. Medyo nasa pagitan ng light boat at saka nung barko namin yung isda. May alon-alon, may bumipisik. Yan. Kanina medyo talagang pangit pa yung kadiliman eh. Hindi talaga ma-appreciate, guys, pagka madilim pa. So ngayon medyo lumiliwanag na. Kaso pangit ng kaulapan, no? Malaki yung ulan na to, babagsak tumama yung ulan na to. Kaya dito pa every 10 to 30 minutes nagbabago yung weather. Kahapon ang init-init, ngayon medyo maulap. So sana makalipad tayo mamaya para makapaghanap tayo ng grasya. So, good morning sa inyo, guys. At eto, nakarya nga tayo ng silong sa ngayon. Yan, nandiyan na yung tustusan. Yung end part ng lambat natin nandito na sa amin. Stay tuned mga kasimangista. Maya maya makita natin ito pagka maganda, mas maliwanag. Pinakita ko lang sa inyo kung paano kami umarya ng silong dito sa International Commercial Fishing.
Wala po kami sa Pilipinas, nasa Papua New Guinea po kami. Papua New Guinea. So ayan, wala po ditong maliliit na bangka na namamalakaya, at ang authorized lang po dito mamalakaya ay ang mga barko guys. May certain size po ng barko na ina-allow dito. Hindi lahat ng mangingisda ay pwede pumunta dito. Kailangan talaga well permitted kayo, legally licensed. Kaya napakarami po ng dokumento, requirements na kailangan. Pati yung tao kailangan may training. So ganito po sa international commercial fishing guys. Mahigpit po sila dito sa mga policy. Kung nakikita ninyo ito, nakakulay green, yan yung fisheries observer natin. Habang umaarya siya, nakabantay siya sa amin. Yan po ang trabaho niya guys, magbantay sa amin dito, mag-observe kung ano sa mga ginagawa. Kaya naman, lahat dito ng moves mo ay recorded and well executed dapat. Walang violation sa mga policy at sa kanilang mga rules na dapat ay patupad nila dito sa amin. Thank you guys for watching mga kasimang isda. Stay tuned at mamaya makita natin kung gano'ng karaming isda nito. Thank you po. Simang Isda. Shoutout 64,000 subscribers sa ating YouTube channel. Sa Facebook page po natin ay nasa 588,000 na tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Medyo pangit yung kaulapan. Sana matunaw yan bago kami lumipad. It will take about mga 2 hours bago mayakyat yung ating lambat. Kaya naman kung may huli, baka abutin ng 3 to 4 hours kapag ka madaming isda guys. Yan muna for the meantime. Thank you, Simang Isda. Original is always the best. Start na sila power block guys para iangat yung lambat. Ayan, pumapasok na sa power block yung lambat natin. Yan yung triangle, yan yung huling bumagsak guys na part ng ating lambat. So yan guys ay abutin ng 2 oras bago mayakyat lahat ng lambat. Dahil ang ating lambat ay almost 1 kilometer ang haba. May lalim na 200 fathoms guys. Kaya talagang malaki at napakalawak ng ating lambat. Kaya umaabot doon 2 oras. Pero kung ilaladlad lang ito, nasa 8 minutes ang maximum. Dahil sa speed na rin ng barko, umabot lang ito ng 8 minutes na para may laglag lahat yung ating lambat. So ngayon start sila ng power block at sabi ko nga 2 hours yung tatagal para maiakyat lahat ng lambat. Maingay guys. Ayan, pero kahit na 2 hours, pagka may huli guys, pagka may huli inaabot ng 3 to 4 hours yan. Depende sa dami ng huli. Kung daan to nila, abutin na ng 3 hours na mahigit yan. So, ganun guys dito sa international commercial fishing. Sabi ko nga, pinuulit ko lang ulit sa mga bago nating mga followers at subscribers dito na ito ay hindi binebenta sa palengke o sa supermarket. Ito po ay inilalata, canned tuna, purely for canned tuna. Ipinoprosen po ito mismo dito sa barko natin guys. Dito ipinoprosen yan and then i-deliver yan sa mga carrier, sa mga reefer carrier ng mga barko upang sila ay mag-deliver sa mga canning guys, sa canning facilities worldwide. Ayan, mostly sa Jensen kami nagde-deliver ng mga canned tuna, ng mga isda natin. Kaya yung mga kinakain yung mga dilatang tuna dyan ay maaaring isa kami sa naka-area or nakahuli niyan guys. Kaya kung yung sa mga gusto humingi na isda sa amin, hindi kami makapagbigay guys dahil napakalayo namin sa Pilipinas. Nasa Papua New Guinea kami. Iniulit ko ulit, Papua New Guinea kami guys ha. Wala kami sa Pilipinas. At again, wala po ditong maliliit na barko, na bangka na namamalakaya. Puro barko lamang po dito guys. Kaya naman, doon sa nagsasabi na kawawa yung maliliit nating mga mangingisda, ay hindi po dahil napakalayo po nito. Napakalayo nito sa tabi, nasa Pacific Ocean kami, na hindi kayang abutin ng maliliit na bangka natin di motor guys. Dahil sa gasolina pa lang or crudo nila, maring hindi nila kayanin guys. Kaya puro barko lang ang ino-authorize dito at pinapayagan ng bansang ito na mamalakaya dito guys. International Commercial Fishing. Thank you. At ano lang po, stay tuned at mamaya makikita nyo ng isda natin nahuli. May mga alon-alon na sa loob, may huli ho tayo ngayon. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo
Subscribe na po sa ating YouTube channel, si Mangis _ Cap Nilo, all capital letters. Kung gusto nyo naman po makita ang aking Facebook page, nandun po ako sa Nilo Arañez. Nilo Arañez or Nilo Arañez. I-type nyo lang po ang si Manging Isda, makikita nyo na po ang aking page. Thank you po, magandang umaga! Yan guys, kung nakikita nyo kakaibang itsura ng dagat dyan, medyo may alon-alon dyan na parang nagdadag ng konti ng kulay. Yan yung isda guys. Pagka alon-alon na ganyan, mababaw lamang sila. Hindi pa sila lumulutang ng talagang makikita nyo na namumuti. Kasi wala silang kinakain pagka ganyan. Nasa ibabaw lamang sila guys. Kaya na makita nyo, nandito pa rin yung ating light boat na nag-ilaw na si Victor 17. Ayan, may ilaw na green. At itong part na to, kita nyo, ibang kulay dito sa harap na to kaysa dun sa side na yon. Ayan, may alon-alon sila. Ayan, ibang itsura guys pagka may isda sa loob ng lambat. Hindi mo man nakikita na mumuti, pero yan yung sign na may isda tayo sa loob ng ating lambat. At yan ang ating inaryahan. At tingnan nyo naman dito, ibang itsura dito ng dagat guys, di mo ha? Ayan, para makita nyo ang diferensya. Ayan, ang dito, wala tong isda. Doon sa side na yon, ayan yung isda guys. Ibang itsura. Kita nyo parang may dinaanan sila dyan o mga bakas-bakas. Kaya naman, yan yung nagpapakita na nandyan sa side na yan ang ating isda. Kita nyo, ibababa ka ulit. O, ibang itsura ng dagat dito. Kalmadang kalmada. Ayan, kalmada dyan. Doon naman, ayan. So yan guys, para sa inyong kalaman din sa ating mga bagong subscribers sa ating YouTube channel. Thank you guys. Stay tuned at ano na to. After 2 hours, makikita ko sa inyo na sasalok tayo. Good morning! Thank you Lord for the blessings. Keep safe everyone. Stay tuned. See you mga isda. Makakipot-kipot na guys ang lambat natin. Malapit-lapit na ito. Nandiyan na yung diver sa atin, sinisilip yung nandiyan ang diver sa loob ng lambat, sinisilip na yung isda kung marami. Nandiyan pa rin yung may malasugi oh. Delikado, paikot-ikot. Sailfish. Paikot-ikot ang sailfish. Yan. Maraming tingang barakuda. Marami na naman pangulam, maraming barakuda. Yan, nalun-nalun ng isda guys. Doon, nagtitingahan na doon sa ilalim ng lambat. Ayan, nandiyan na isda. Yun, nakawala. Nakawala yung shellfish. Delikado kasi yun, baka makatusok ko yun oh. Buti nakalabas siya. Delikado sa diver. Daming tinga. Ayan, kita lang isda guys ha. Mga 2 kilo pataas. Yellowfin. Maraming yellowfin. May barakuda pa oh. Barakuda yung isang yan. Lutang-lutang ang barakuda. Strobo na sila guys. Ayan. Pag strobo, malapit na to sa lukin guys kasi mabigat na yung lambat. Kaya yun ang ginagamit. And again, reiteration lang sa mga bago lang po sa ating YouTube channel at sa Facebook page.
Ayan po ang tinatawag na strobo portion kung saan ginagamitan ng malaking lubid na sa ganon may angat ang isda kasi medyo mabigat na yan sa part ng bag portion natin guys o sa fish bag. So ito hindi na siguro ito bababa sa 30 tons. Ito yung silong natin kanina guys ha. Habang strobo sila may nagtatahi din ng lambat o naghahayuma. Ayan. Yung mga local crew natin from PNG, sila naman yung naghahayuma dyan. Yung mga butas-butas na lambat o may mga natastas. Lapitan natin guys. Ayan. Naghahayuma sila. Iba naman dito sa side na to. So dito guys sa fishing sa international commercial fishing, yung 30 tons malaking bagay na yan guys sa huli kada area. Kung makahuli ka kada area 30 tons, kung makatatlong area ka sa isang maghapon, so may 90 tons ka. So ayun lang naman ang habol natin dito, at least maka-area tayo, makahuli tayo ng mga ganong halaga, ganong amount, bawi-bawi na yun sa gastos ng kumpanya guys. Lalo na napakalaki ng ginagastos sa krudo, tapos may pang-araw-araw pang binabayaran dito, yung PDS na tinatawag. So hindi lang porque may license ka o may permit ka dito ay pwede ka naman malakaya. Kailangan mo rin magbayad daily. May daily rin yan binabayaran guys, hindi ko lang alam ang presyo, pero $1,000 yan per day. Kada catcher o kada barko ay nagbabayad ng $1,000 dito. Hindi ko masabi yung exact amount guys, mahirap magsabi kung hindi tayo sigurado. So, pero ang kasiguraduhan, kailangan mo pa rin magbayad araw-araw. Kung may area ka man o wala, kung nagsisearch ka ng isda, ikaw ay nagbabayad. Bukod pa sa permit mo, sa lisensya mo, bayad sa mga crew, bayad pagkain, gasto sa krudo, gasto sa lahat-lahat ng parts ng barko, may helicopter ka pa, may piloto ka pa, mekaniko. So napakadami ng binabayaran na isang helicopter, na isang international commercial fishing boat na ganito katulad ng sa amin. Yan. Karamihan dito guys sa Papua New Guinea ay ang mga barko ay may mga helicopter na ginagamit para sa paghahanap ng isda guys. Katulad ko po, ako po ang piloto ng helicopter na ginagamit namin dito. Ako po ang tagapaghanap ng isda. Ako ang nagse-search ng mga grupo ng isda na binibigay natin, tinuturo natin sa ating mga catchers or sa fishing boat. Ayan po, para sa amin yung kalaman, ako po ang piloto ng helicopter. Sasalukin na sila, sasalukin na guys. Ayan. Migo, mga ilang estimate dito? May 1,000? 3,000? Sigurado? Ayan guys. Mga 2,000 pataas. Sana umabot ng 60 tons pataas. Pero hindi na ito bababa sa 30 tons guys. Hindi na bababa sa 30 tons. Preparing for salok na, preparing na. Unang salok na tayo. Ayan. Ayan guys, sasalok na tayo ngayon. Ang ibang buhay, yellow pin. Laki-laki ng salok natin guys. Yan, nung lumalaman yan ng 3 hanggang 5 tonelada kada salok kapag punong-puno guys ha. At saka ang size ng isda ganyang kalalaki. Pero pagka mga tuna nababawasan guys ang capacity ng ganyan dahil hindi siya masiksik, dahil nakahambalang or hindi naka-align or hindi
hindi mapuno yung salok pagka mga tuna. Pero pagka ganitong size, mga yellowfin tsaka skipjack, nasa 2.5 kilos or 1.5 kilos ang size, umaabot siya ng 3 tonelada sa isang salok. 3 hanggang 5 tonelada. Yan, maganda mga salok natin guys. Kaya medyo puno-puno ng halos puno-puno siya. Ito siguro mga 4 na tonelada, 3 hanggang 4. Kinukuhanan pa rin ng samples yan guys, taking samples para masukat ang isda na nasa standard size at hindi natin nahuhuli yung maliliit. Ayan, nandiyan natin yung fisheries observer na nakakulay blue. Sa yung bantay namin dito 24/7, monitoring our activities. Kung nasa tamang lugar kami, kung nasa hindi kami nagbabiolate ng mga rules and violations dito sa fishing. Kaya yan, sinusukatan, inuulit ko para malaman ang timbang niyan. May corresponding timbang na po yan, depende sa sukat niya. Ayan, may mga classification, skipjack, yellowfin tuna, ganyan guys. Kinaklasify yan para malaman ang laman ng ating loob ng ating bodega kung saan ito nilalagay. At yan po ay closely monitored by our fisheries observer from Papua New Guinea. Ayan guys. Para sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, ganun po ang proseso dito. Hindi tayo basta-basta ng umaarya sa isang grupo ng isda kung ito ay nasa restricted area. Bawal na bawal po yun guys. Habang po nagsasalo kami ng aming nahuling isda, ngayon ang ating chipmate at saka ang kusinero ay nagkukulis ng isda dito. Parang dadaingin yata itong rumpi or barakuda. Yan guys, habang nagsasalok, ayan, kita nyo. Ganun pa rin ang laman, marami pa rin laman ng ating salok guys. Ayan. Ano nga ba yung restricted area guys? Ang restricted area dapat aarya ka doon sa 12 nautical miles labas ng isla or bahura or reef. Kailangan may sukat. May radar naman tayo, may GPS tayong ginagamit. So, nasusukat yung lugar kung saan authorized ka lamang. Malalaman yung distansya mo na hindi ka pasok doon sa 12 nautical miles. Kailangan labas ka doon para sabihin na you are legally fishing dito. Ayan guys. Maraming policies dito na sinusunod ang ating international fishing. Kaya naman dapat yun ay ma-abide natin yung law nila. Yung masunod natin ang kanilang mga batas at nang tayo naman ay walang naging problema. Ayan. Sariwa-sariwa guys oh. Grabe. Paborito ko yung ulo niyan. Ayan. Ayan. Maganda pa rin ang laman ng ating salok guys. Tuloy-tuloy lamang. Naka 18 toneladas na kami. Taking samples, ayan. Parang gumugo sa Kumunoy, oh. Yan, tingnan nyo dito sa ilalim. Ito ang bodega namin, ha. Ako. Dito, matilim. Yan, dumidiretso sa bodega na yan guys. Yan, may tao dyan. Yan ang pinaka-bodega size namin. Size na to pre. Mamaya papakita natin pagka maganda-ganda ang buhos.
Ayan, halos pare-pareho ang sukat ng salok niya. Magandang sumalok si Winsman natin, ha? Imagine nyo kung ilang barangay mapapakain nito, guys. Isang pamilya, isang piraso, pwede na eh. Di ma-release. Tingnan natin dito sa bodega. Dako, muusok-usok. Nakikita ba dyan? Hindi makita, malalim kasi yung bodega, guys. Ayan guys, naka 30 toneladas na kami kani-kanina. Tuloy-tuloy pa rin salok. Ayan. Sana umabot ka at 60 tons pataas para maganda-ganda naman yung silong. May pang buena mano tayo ngayong araw na to. Kasi marami pang grupo ng isda dito kami nakita kahapon. So nasa malapit-lapit na lugar lang yan. At mamaya lilipad ulit ang inyong kasimaang isda para maghanap ng isda. Para sa bago lang po sa ating mga bagong subscribers sa ating YouTube. Ako po ang piloto na lumilipad upang maghanap ng isda dito sa Pacific Ocean. Para sa inyo pong kalaman. Ayan. Yan guys, mula dyan sa butas na yan, dito yan sa ating paanan lahat makikita natin. Makikita ko sa inyo ang bodega mismo kung saan inilalagay. Hindi ako nakakapag-video doon sa mga alulod eh. Medyo masikip doon, madulas, delikado rin pumunta doon. Kaya papakita ko lang sa inyo ngayon yung isang bodega na kung saan inilalagay itong mga sinasalok natin. At malapit na rin mapuno guys. Mahigit 30 tons na kami sa salok. Yan. Sobrang lamig, hindi makita. Ayan. Nakalipat na ng bodega guys. Panibagong bodega tayo maglalagyan. Hindi natin makukuha ng video kasi nasa loob sa ilalim yon. Saka na lang pagka medyo maluwag doon. Ayan. Punong-puno yung ano. Marami pa rin, halos ganun pa rin ang itsura ng salok. Ang dami ng laman ng salok. Ay. 45 tons na tayo guys ha. Still counting. Thank you Lord for the blessings.
Ayan guys, kukunti na lang. Thank you for watching mga kasimahang isda. Siguro umabot to ng mga 60 tons. Final tally will be shown after this. Ayan. Thank you. Simahang isda lang po, original. Shoutout sa ating 64,000 mahigit na po sa ating YouTube channel. At sa Facebook page, nasa 590,000 na po tayo sa ating Facebook page. Total tally will shown after this. Thank you, Simahang isda. Keep safe everyone. God bless. Thank you Lord for the blessings. Sabi nga, original is always the best. Simahang isda.